Hi, ako si Stephen and welcome to my importanteng pag-uusapan. Today's topic, lumad as a political identity. Bakit ba mahalaga ang salitang ito at ano ang epekto nito sa mga katutubong komunidad sa Mindanao? Sa article ni Quizon 2012 na Dressing the Lumad Body, pinaliwanag niya kung paano ginagamit ang mga simbolo tulad ng tradisyonal na pananamit para i-represent ang lumad identity. Sa development projects at politika, pinapakita nito na ang pagiging lumad ay hindi lang cultural level lang, kundi identity na may dalang historya at political struggle. Si Corntassel 2003 naman nagsabi na indigenous identity ay rooted sa peoplehood. 4 na elements: lupa, wika, kasaysayan, at ceremonial life. So ang term na lumad ay naglalarawan ng koneksyon nila sa kanilang ancestral lands at kasaysayan. Si Cooper naman nag-warning tungkol sa romanticizing indigenous peoples. Para sa kanya, kailangan natin maging maingat na hindi gawing stereotype ang pagiging katutubo. Kung titignan natin ang case ng Lumad School sa Mindanao, maraming paaralan ang pinasara at ang mga komunidad ay na-displace. Sa Rappler article 2024, ipinakita na ang mga lumad leaders ay lumalaban para may balik ang edukasyon para sa kanilang kabataan. Dito natin makikita ang kapangyarihan ng identity labels. Nakakatulong itong iangat ang boses ng mga komunidad, pero gaya ng sabi ni Cooper, dapat din natin bantayan na hindi ito gawing simpleng romantic image. Ang tunay na laban ay para sa self-determination at hustisya. Lumad reminds us na ang indigenous peoples ay may sariling boses at karapatan. Kailangan suportahan natin ang kanilang laban para sa edukasyon, lupa at kultura. Personally, this topic opened my eyes. Hindi lang ito label, kundi kwento ng struggle at resilience. So saan tayo pupunta mula dito? Sa pagtulong na iangat ang kanilang kwento at panawagan.